bahala ate. Si Lander tatawagan ko. Mabilis nitong kinuha ang cellphone at nakita ko ang panginginig ng mga kamay nito. Maaari po ba namin mahingi ang ilang impormasyon na Estanya Ladas maukol sa pagkawala na yung anak? Biglang lapit ng isang pulis. Nagpaubaya ako. Nakita ko marami mga tao sa labas ng aming gate. Lahat ay nakikibalita dahil may mga pulis. Kasama ko si Mama. Habang nagsimulang maghanap si Papa kasama ang ilang pulis para hanapin sa ibang malapit na lugar o kapitbahay si Trisha. Naiwan naman si Tina kasama ng iba pang pulis. Matapos ang ilang impormasyon na pagtatanong sa akin ng isang investigador ay sumama na rin ako sa paghahanap sa aking anak. Halos hindi ko na maramdaman ang gutom at uhaw sa aking sitwasyon. Hilam pa rin sa luha ang aking mga mata. Sinusubukan ko ding tawagin ang numero ni Dustin pero out of coverage lamang ito. Alam kong nagagalit na rin si Papa dahil hindi ko makontak ang lalaki pero ang mas nangingibabaw sa akin ay ang aking anak. Iniisip ko pa lang na kinuha ito ng masamang loob ay parang hindi na ako makahinga. Baka may ginawa na sa kanyang masama. Baka hindi ko ito kayanin. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kinutuban na ako bago ako lumabas ng gate. Dapat pala'y binalikan ko ang aking anak. Ako may kasalanan kung bakit ko iniwan ito. Ayoko nang mabuhay pag may nangyaring masama sa aking anak. Lord, help me please. Huwag mo pong pababayaan ang aking anak. Siya po ang buhay ko. Piping dasal ko at parang walang katapusan sa pag-agos ng aking mga luha. Ilang oras ang aming ginawang paglibot at walang bakas na may nakakakilala o nakakita sa aking anak. Wala po ba kayong ibang kamag-anak o kakilala na nagpupunta sa inyong tahanan, Mrs.? Tanong sa akin ng isang pulis. Si Dustin po, ang dati ng ano ko. Wala po siya at lumuwas ng Maynila. Sagot ko. Dinadeclare lamang po na missing isang tao pag hindi ito makikita sa loob ng 24 oras. Pero dahil 3 taon pa lamang yung anak at wala pa itong kabuwang-buwang, ay hahanapin po namin ito sa abot ng aming makakaya. Please po, hanapin niyo po ang aking anak. Mahapdi na sa mga matang aking walang tigil na pagluha ngunit baliwala iyon sa akin. Dahil bawat segundong lumilipas ay para akong pinapatay paunti-unti. Lumipas pang ilang oras ay bumalik kami sa aming tahanan. Ayoko pa sanang bumalik at gusto ko pang sumama sa mga pulis. Ngunit mahigpit ang bili ng pulis. Sila na daw ang bahala dahil gabi na at madilim. Kasama ng mga ito si Papa. Kaya muli ay para akong masisiraan sa pag-iyak. Dahil siya kung umiiyak ng aking anak at hinahanap na ako. Baka natatakot na ito sa kung saan man ito dinala. Ano ko? Patuloy ako sa pagluha habang si Tina naman ay panay ang hagod sa aking likuran. Ate, makikita din natin si Trisha. Makakauwi siya na maayos. Pag-aalo ni Tina sa akin. Pinapalakas nitong aking kalooban. Ngunit ang aking isipan ay parang hindi na makapag-isip ng matino. Kasalanan ko to. Sana hindi ko na lang siya iniwang mag-isa. Patuloy ako sa pagluha. Shh, ate, hindi mo kasalanan. Narinig kong sumingot si Tina. Alam kong umiiyak din ito katulad ko. Gabi na. Baka natatakot na siya, Tina. Hagulhol ko. Hahanapin ko siya. Tumayo ako at tangkang bubuksan ng pinto. Tanya, hayaan mo na ang papa mo ang sumama sa mga pulis. Ani Mama at mabilis na lumapit sa akin. Hindi Mama, kailangan ako ni Trisha. Kailangan ako ng anak ko. Hysterical ko. Ate, magpahinga ka muna. Baka magkasakit ka. Ani Tina. Umiling ako. Mas gugustuhin ko pang magkasakit kaysa ang hindi ko paghanap sa anak ko. At muli ay humawa ako sa doorknob. Ngunit bigla akong nahilo kung kaya ay napatigil ako. Anak, ano nangyari sa'yo? Mabilis ako dinaluhan ni Mama ngunit umiling ako. Tuluyan kong binuksan ang pintuan at kahit nahihilo naglakad ako palabas ng bahay ngunit hindi pa man ako nakakailang hakbang ay bigla akong nanghina. Patuloy pa rin sa panginginig ang aking mga kamay, ganun din ang aking mga binti. Gustuhin ko mambilisan ang aking mga hakbang ngunit hindi sumasang-ayon ang aking mga paa. Parang biglang nanghina at biglang bumigat ang aking pakiramdam. Para bang namanhid ang buo kong katawan. Diyos ko, anak ang ate mo! Rinig kong sigaw ni Mama. Ate! Sigaw ni Tina. Bago pa man tuluyang mandilim ang aking paningin ay may 2 matigas na braso ang napayakap sa akin. Sweetheart!
Dustin's person-over voice. Shit! Malakas akong napamura. Munti ko pang maapakan ng isang manipis na tali na kung hindi agad mapapansin ay tiyak. Sasabog agad ang kung sino mang makakasagi dahil may nakakabit na bomba sa dulo. Matalino ka na ngayon, asshole! Asar ko. Ito ang gabi ng aming pagsugod. Kanya-kanya kaming pwesto at napakalayo ng aming distansya. Kung hindi kami mag-iingat sa bawat hakbang na aming lalakaran, ay tsak, bangkay kaming uuwi. Dahil napakadaming bomba ang nasa paligid sa masukal na gubat na ito sa taas ng bundok. Mabuti na lamang mayroong imbensyon sa Brickerman na mabilis na makadetect ng isang bomba kahit gaano pa ito kalayo at kalalim. Gamit lamang ang aming singsing. Ang hindi lang mapapansin ay ang maninipis na tali na parabang singnipis ng sinulid na siyang kadugtong sa mga bomba. Are you ready? Boses ni Team Leader McWright ang nagsalita sa suot naming earphones. Yes, sir. Panabay namin mga sagot. Let's go. Maliksi ako napatakbo habang nakayuko dahil sa biglang pag-ilaw ng isang malaking poste na nakatirik sa malapit sa building na ginawang hideout ng mga kalaban. Ito na ang hudyat na nagsisimula na silang gumagawa ng kababalaghan. Base sa nakuwang info ni Knight ay ganitong oras nagdadala ng mga babae habang nagpapakasawa sa mga alak at droga ang mga tauhan ni Romeo Baramundi. Habang siya, na ang bagong pinuno ay nasa private room lamang nito, ito nag-i-stay habang nag-uutos na lamang sa kanyang mga tauhan. Base din sa nakuhang impormasyon na muntik na itong mamatay sa huli naming sagupaan, 2 taon na ang nakalilipas. Ngunit may sumaklolo dito. Nakoma daw ito ng 1 buwan at nakajackpot pang mabuhay ang isang alagad ni Satanas. Nagpagaling lamang daw ito at muli ay gumawa ng panibagong grupo at ito dito sa matarik na bundok gumawa ng hideout. Ang mas nakakainit ng aking ulo ay ang malaman kong matagal na nitong nililigawan si Tanya. Mula high school ay walang tigil itong magparamdam, kahit ba palagi itong bastard na dapat lamang sa kanya. Ngunit kahit pala sa Maynila ay sinundan-sundan itong ungas si Tanya at ilang beses na inalok na pakasalan ito. Lalo nang malamang nagbuntis ito kay Tricia. Kulang na lang ay magpaulan ako ng bala sa sobrang galit at selos ko nang malaman ko iyon kay Knight. Kaya pala madalas itong magpadala ng kung ano-anong pagkain sa kanyang magulang ay dahil nagbabalak. Mabuti na lamang at matalino ang sweetheart ko. Hindi nagpauto at hindi nagkagusto sa isang tulad ni Romeo Baramundi na parang anghel sa harapan ngunit nagbabalat kayo lamang. Kaya kailangan ko na mas lalong gusto itong tapusin dahil alam kong anumang oras ay gaganti ito. Dahil alam na nito ang kaugnayan namin dalawa ni Tanya. Malaman ko lang na may masama itong binabalak sa aking minamahal ay hahabulin ko ito kahit pa sa dulo ng impyerno. Kaya kailangan ngayong gabi ay dapat na namin itong mapulbos. Walang dapat na matira kahit isa man sa kanila dahil kung may matitira na naman ay tsak babalik at babalik ang mga kampo ni Satanas. Bumagal ang pagtakbo ko hanggat sa marahang paglakad dahil nakikita ko sa hawak kong binocular ang marami mga armadong tauhan ni Romeo na may hawak na mga M16 ang nakakalat at nagbabantay sa kapaligiran. Umakyat ako sa isang punong malaki para lalong makita ang kabuuan. Pero dahil tumatakbo ng oras ay hindi na ako nagdalawang isip na itutok ang hawak kong rifles sa isang bantay. Sa pool ito sa noo. Mabilis na naging alerto ang ilang kasamahan ng mga ito. Pero bago pa ako makabaril ulit ay sunod-sunod na nagsitumba ang mga bantay. Tsak ng aking mga kasamahan na ang gumawa noon. Nakita ko ang 2 kasama ko na umakyat na sa building, kaya mabilis kong niratrat ang hawak kong rifles. Maraming nagpulwas ang mga tao at gumanti ng mga putok. Maliksi ako napatalon sa puno nang marinig ko na lamang ang sunod-sunod na pagputok ng mga bomba na ginawa ng mga kalaban. Naubos agad ang mga bantay sa labas kung kaya ay nagpaula ng mga bala sa paligid ng mga kaaway. Pero dahil alam na namin na ganito ang mangyayari ay mabilis kong kinuha ang bomba at paghawak ko ng pin ay hinagis ko ito sa pinaka-entrance ng building. Halos mayanig ang buong paligid sa lakas ng pagsabog. Halos hindi makahuma ang mga kaaway. Marami mga kababaihan ang naririnig na nagsisisigaw. Nakita kong pinapalabas lahat iyon ni Miller. Mabilis ang mga kilos ng bawat isa. Lahat nagpapaputok. Nagkalat na ang mga patay na halos lahat ay mga tauhan ni Romeo Baramundi. Alam kong hinahanap na ito ni Team Leader McWright sa underground ng building. Oh shit! Malakas kumura ng matama ng kaliwang braso ko. Mabilis na ako napatingin sa paligid at nakita ko ang isang gumagalaw na halaman.
Tsak, dito ito nagtatago kaya mabilis pa sa kidlat ay pinaputukan ko ito at bagsak itong naliligo sa sarili nitong dugo. Shit! Natakasan tayo ni Baramonde! Sigaw ni team leader. Langya, halos maglabasan mga ugat ko sa mga braso nang marinig ko ang sinabi ni McWright. Hindi maaari iyon. Bilisan na ninyong pagtakas sa mga babae at anumang oras ay sasabog na ang lugar na ito. Hiyaw ni Zimmerman. Nandito na ang chopper! Bilis! Sumakay na kayo! Sigaw ni Sugar. Habang inihintay ang mga babae nagtatakbuhan sa takot ay patuloy pa rin kami nagpapaputok. Nang makasigurong nakasakay na ang mga kababaihan ay mabilis kaming nagtakbuhan dahil wala ng 1 minuto ay sasabog na ang building. Kailangan namin makalayo ng ilang kilometro dahil tiyak ang ilang bombang hindi pa sumasabog ay madadamay. Sabay-sabay kami nakarating pababa nang marinig namin ang pinakamalakas na pagsabog. Kasunod nito ay ang ilang bomba na galing pa sa kaaway. Nagmukhang fireworks ang gabing ito. Lakad takbo ang aming ginawa pababa ng bundok na halos mag-uumaga na nang makarating kami sa kubo na aming pinagmulan. Habang si Sugar at Miller ang kasamang naghatid sa mga kababaihan para dalhin kay Big Boss. At sila nang bahala para ibigay ang iba pang detalye sa mga authority. Nakita kong napasalampak sa sahig si Freemanger. May tama ito sa hita habang si Larky naman ay may tama sa likod at ako naman ay sa braso. Mga galos naman ang nakuha ng iba. Shit talaga itong Romeo Baramonding ito. Ang tagal mamatay-matay. Untik na din ako madali kung hindi pa ako naitulak ni Rafferty. Asar na wika ni Zimmerman. Mabuti na lang talaga, kundi walang magagamot sa atin ngayon. Napapailing na lang sa Freemanger na namumutla na. Hoy, huwag ka mamamatay Drake. Mainit pa ang ulo ni Lian sa'yo. Mukhang galit na galit pa naman iyon. Ano bang ginawa mo dun? Pangaasar ni Griefer. Napalingon ako kay Drake Freemanger para itong natuloy sa pagkakaupo at mabilis na napalingon kay Griefer. Nakipagtitigan na para bang nag-uusap gamit lamang ang isipan. Teka, unahin mo ako Zimmerman, baka hindi na ako makauwi dahil naubusan na ako ng dugo. Napapangawi na lamang si Larkin. Walang VIP dito. Hindi porket mayor ka, kailangan mauna kang animal ka. Asar ko dahil masakit na rin ang braso ko. Hinubad ko ang suot kong uniforme at kumuha ng isang tela para itali sa braso ko para hindi maubos ang aking dugo. Nangya kayo, mga asol. Nag-iisa lang akong doktor dito. Bad trip na bulyaw ni Zimmerman. Will you shut up? Biglang bulyaw na team leader na madilim ang mukha. Alam namin na kanina pa ito nagngangalit sa galit dahil sa pagtakas ni Romeo Baramundi. Katabi naman ito si Brickerman na hawak na nito ang laptop at mabilis sa mga kamay sa pagtipa ng keyboard. Maliwanag na ang kapaligiran at tapos na rin kaming gamutin ni Lester. Kailangan muna naming maghintay sa abiso ni Big Boss. Kung kaya ay nagpahinga muna kami dahil na rin sa pagod at mga sugat naming natamo. Matapos ang ilang oras ay narinig namin ang pagdating ng chopper. Nang bumaba ay nakita namin ang pagbaba ng 3. Si Big Boss na parang hari kung makalakad. Hawak nito ang kanyang tungkod. Kasunod nito ang dalawang si Sugar at Miller na may daladala mga supot ng pagkain. Sakto at gutom na kami dahil puro tubig lamang ang nasa tiyan namin sa amin bago kami sumabak sa aming misyon. Matapos namin magsikain ay humarap sa amin si Big Boss at katabi nito si Kevin Brickerman para sa isasagawa namin pagpapatuloy na paghahanap kay Romeo Baramundi. Dahil natakasan tayo ni Romeo, kailangan nating halugugin ang bawat sulok ng masukal na kagubatang ito dahil alam natin na hindi siya basta-basta makakalayo. Kailangan pa natin ng ilang oras dahil hinahanap ang lokasyon ng taong ito ni Brickerman. Kuminto ito at nagpalakad-lakad habang ang tungkod nitong dala ay hinahampas sa hangin na parabang nag-iisip pa ng mas magandang epektibong plano. Inabot na kami ng 2 araw ngunit masyadong mautak si Romeo Baramundi dahil hinalughog na namin ang buong kagubatan ay walang makita maski anino nito. Nagpunta kami ng bayan para ito'y hanapin pero bigo kami habang si Kevin naman ay halos hindi natutulog kakahanap sa lokasyon nito. Ang huling alas lang namin ay ang pamilya nito ngunit mabilis na nakaalis na daw ang pamilya nito papuntang ibang bansa. Tsak nakasama din sa mga kagaguhan ang pamilya nito. Hinalughog namin ang malamansyon na bahay nito at walang natira na kahit na isang kasambahay man lang na tiyak ay nakatunog na. Malapit ng magdilim, napakunot ang noo ko nang makita kong hawak ni Griefer ang cellphone nito. Mabilis na napatayo ito at lumayo sa amin.
Kagong tao ito. Mahigpit pa naman si Big Boss na bawal gumamit na kahit na anong telepono kapag nasa misyon. Kahit kating-kati na akong tawagan at marinig ang pinakamamahal kong sweetheart ay hindi ko magawa dahil yun ang protocol. Sobra ko ding namimiss ang aming anak na si Tricia na ayaw pa naman ako nitong bitawan sa kakaiyak nang magpaalam ako dito. Bigla para akong nangulila sa aking mag-iina. Napabuntong hininga na lamang ako. Bullshit! Patakbong pawisan si Griefer habang palapit sa aming pwesto. Lumingali nga ito at nang magtama ang aming mga matay mabilis itong nakalapit sa akin. Ang anak mo sa Tricia nawawala! Parang bomba sa pandinig ang mga katagang namutawi sa bibig ni Lander. Hindi agad ako nakagalaw dahil parang nanigas ang buong katawan ko. What? Tinawagan ako ni Tina kaninang umaga pa daw nawawala sa Tricia. What the? No! Sigaw ko at mabilis na umahon ang aking kaba. What do you mean, Griefer? Biglang lapit ni Big Boss. Maski ang iba naming kasamahan ay nagsilibot na sa amin. I think Romeo kidnapped her. Mahinang sabi ni Griefer. Bigla ko itong kinuvaluhan sa aking galit. What did you say? Bulyaw ko. Mabilis naman na hinila ako ni Sugar at inilayo kay Griefer. Don't be stubborn, right? Sigaw ni Big Boss. Kahit galit na galit ay mabilis kong naikwento ang kaugnayan ni Romeo kay Tanya. Kaya hindi na tumutol si Big Boss nang sumakay kami sa chopper ni Sugar. Nagsisunod naman ng iba. Mabilis ako napababa nang makita ko marami pa ding mga tao na nakapalibot sa bahay ni Tanya. May mga ilang pulis din akong nakita at isang mobile car. Patakbo ko lumapit sa gate at nagtataka mga mukha ng mga tao ang nakatingin sa akin ngunit hindi ko na pinansin. Nang makapasok ay narinig ko ang pagsigaw ni Mama Carmela at Tina. Habang nakatayo si Tanya at paunti-unti itong babagsak kung kaya maliksi ko itong nasalo. Sweetheart! Sakto ko itong nasalo. Diyos ko, ang ano ko! Mabilis na nagtatakbo si Mama Carmela. Kasunod nito si Tina. Mabuti naman dumating ka na, Dustin. Hilam ng luha ang mga mata ni Mama Carmela. Mabilis na pinangkuko ito para lumabas. Kailangan ko itong dalhin sa malapit na ospital. Nakita ko ang pagtigil sa paglalakad nila Big Boss kasama si Griefer, Sugar at Freemanger. Kailangan ko ng sasakyan! Sigaw ko at mabilis na tinawag ang mga pulis para dalhin kami sa malapit na ospital. Nang makarating ay mabilis na dinulahan ito ng mga doktor at nurse sa emergency room dito sa isang private hospital. Halos mangatog ang buong sistema ko dahil hindi ko na alam ang aking gagawin. Nahahati ang aking puso at katawan sa aking Tanya na nasa loob ngayon ng kwarto at sa aming anak na hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam kung saan dinala. Para na akong mababaliw dahil kung ano-ano na ang pumapasok sa aking kaisipan. Hindi ko na maintindihan ang sinasabi sa akin sa aking paligid dahil hanggang ngayon ay para akong lutang at hindi makapag-isip ng matino. Nakita ko ang paglapit sa akin ni Mama Carmela. Bigla ako nitong hinawakan sa braso, tinila pa upo. Nagpaubaya ako. Lumapit si Papa Casiano. Dustin, magpahinga ka muna. Wala ka pa palang sapat na tulog at pahinga. Ani Mama Carmela. Hindi ko akalain na isa ka palang sundalo sa isang sekretong organisasyon. Si Papa Casiano. Napaangat ang aking paningin nang tumabi sa akin si Papa Casiano. Alam kong kanina pa ito nakatingin sa akin dahil sa suot naming uniforme. Kasabay pa ng ilang kasamahan ko na nandirito rin. Nakausap ito ni Big Boss kanina bago ito umalis dahil nahanap na ngayon nila Brickerman ang lokasyon ni Romeo na tiyak siya ang kumuha sa aking anak. Napatiimbagang na lamang ako at kuyom ang mga kamao. Namalayan ko na lamang na nagkukwento ako sa aking trabaho kay Papa Casiano. Habang tumabi naman sa aking kaliwa si Sugar at Freemanger. Si Griefer naman ay yakap-yakap ang kanyang nobyang si Tina. Napahinto ako sa pagsasalita ng bumukas ang pintuan at lumabas ang isang doktor. Sino pong kasama ng pasyente? Mabilis kaming napatayo ni Papa Casiano ng sabay. Pumasok po kayo. At tumalikod na ang doktor. Nang makapasok ay mabilis kong dinaluhan si Tanya. May nakalagay na dextrose IV sa kanang kamay nito at mahimbing na natutulog. Hinaplos ko ang kamay nito. Dok, ano pong sakit ng anak ko? Tanong ni Mama Carmela habang hawak ang kaliwang kamay ng anak. Nasa likod naman nito si Papa Casiano habang nasa dulo naman si Tina. Kailangan lamang po na magpahinga ng pasyente. Mukhang bugto ang mga mata niya sa pag-iyak. Ano po bang nangyari? Bawal siyang ma-stress at mapagod. Ikaw bang asawa niya, mister? Nakataas ang kilay ng doktor sa akin. Yes. Mabilis kong sagot. Huwag mo siya bibigyan ng stress lalo na at
6 weeks na siyang pregi. Sabay-sabay na napasinghap si Mama Carmela at Tina habang nakatingin sa babaeng doktor. What? Pakiramdam ko'y tumalo ng aking puso sa aking narinig. Yes, you heard it. She's 6 weeks pregnant. Congratulations. Masayang bati ni Doktora. Hindi agad ako nakapagsalita sa gulat at napahawak ng mahigpit sa kamay ni Tanya. Napansin ko na lang na kinakausap ng doktora ang magulang ni Tanya. Habang ako naman ay natulala na lamang. Pakiramdam ko ay tumalo ng puso ko sa sobrang saya. Ang sweetheart ko ay nagdadalang tao. Magiging ate na sa Trisha. Ngunit biglang naglaho ang masayang pakiramdam ko nang maalala ang nawawala naming anak. Saya at lungkot ang biglang lumukob sa aking sistema. Parang gusto ko maiyak sa kaisipang hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin nakikita ang aming anak. Damn you, Romeo! I will kill you, bastard! Malaman ko lang na sinaktan mong aking anak ay dudurugin kita ng pinong-pino. Yumuko ako at hinalikan ko sa noo at pisngi ang pinakamamahal kong sweetheart. Naawa ako sa mukha nitong bugtoong mga mata. Alam kong sinisisi nito ang sarili nang mawala ang aming anak. Alam kong sobra-sobra nitong mahal ang aming anak kaya gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maiuwi ng ligtas sa Trisha. Don't worry, sweetheart. Uuwi ako dito na kasamang anak natin. Magpagaling ka, sweetheart ko, para sa new baby natin. Masuyo kong hinaplosan siya nito na kahit hindi pa maumbok, ay buong ingat at pagmamahal ko itong hinaplos. I love you so much. Hinalikan ko ito sa labi at tumayo ng diretso. Lumapit ako sa kanyang magulang para magpaalam. Kailangan ko na pong mauna para hanapin sa Trisha. Mag-iingat ka, anak. May awa ang Diyos at makakauwi kayong ligtas ng aking apo. Nakita ko ang pagluhang muli ni Mama Carmela. Lahat po'y aking gagawin. Mailigtas ko lang po ang aming anak. Tinapik ako sa braso ni Papa Casiano. Mag-iingat kayo. Ingat kayo na Trisha, Kuya Dustin. Tinungaan ko ang mga ito at muling sumulyap sa mahimbing na natutulog na si Tanya. Malalaking hakbang nang ako'y makalabas. Nakaupo ang tatlo sa upuan at biglang napaangat ang muka sa akin. Let's go! Nagmamadali kami lumabas ng gusali. Trisha's person-over voice. Manong, uwi na po ako. Nakatingala ako kay Manong. Mamaya na kita uuwi. Wait pa natin sa mommy mo, okay? Sabihin mo kay mommy na isama si daddy ko. Sabay kain ng cookies. Napatayo ito sa sofa at para bang nagalit. Galit ka po, Manong? Hindi ito sumagot at lumabas lamang ng pinto. Bakit kaya galit si Manong? At sarap na sarap sa pagnguya ng chocolate cookies. Kinuha ko ang choki na nakapatong sa lamesang salamin at ininom ito habang nanonood ng Peppa Pig. Yay! Daddy Pig! Tawang-tawa ako habang pinapanood si Daddy Pig na gumugulong sa putikan. Baby Trisha, tara, sama ka sa akin. Pupunta tayo ng park, gusto mo? Biglang sulpot ni Manong. Umiling ako. No, Manong. I'm watching. See? Saka kumakain ako, magagalit si mommy kapag hindi ko inubos ang food ko. Bad yun. Hindi magagalit si mommy. Tara, kasi nandun si mommy. Nakangiti ito sa akin. Si mommy ko po? Yes. Si daddy ko po. What? Mataas nitong boses. Si daddy ko? Bakit ka nagagalit, Manong? Daddy ko yun. Masungit kong tanong. Hindi mo kailangan ng daddy dahil ako ang papa mo. Nakakunot noo pa ito. Umiling ako at itinaas ang hintuturo. No, no. Daddy is my daddy. Hindi kita papa, sabi ni daddy. Hindi kita lolo, sabi ni mommy. Kasi papa ni mama si lolo. Hindi kita lolo. Si Manong ka. Pantatama ko kay Manong. What the damn hell? Mabilis na tinakpan ko ang dalawang tenga ko. Ew, Manong. Why you're saying bad? Tita Tina said, if you say something bad, you will go straight in hell. With devils. Napatigil naman ito at napakamot na lamang sa ulo. Kung hindi ka lang alak ni Tanya, ay baka matagal na kitang tinapos. Langyan na Dustin yun. Masyadong pinagpala ang gago. Asar nito at maras na tumalikod at lumabas. Bakit nagsasalita ang mag-isa si Manong? Takang tanong ko at muli ay itinuon ko ang mga mata sa pinapanood. Tanya's person-over voice.
Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata dahil sa mga pag-uusap sa aking paligid na bagamay hindi ko maintindihan ay parang bubuyog sa aking pandinig. Ma, si ate! Sigaw na boses ni Tina. Narinig ko ang mga hakbang na palapit sa akin kaya tuluyan kong naimulat ang aking mga mata. Halos masilaw ako sa liwanag ng ilaw. Ilang segundo muna ako napatitig at napakunot ang noo nang mapansin na kulay puti ang kisame. Nailibot ko sa buong silid ang aking paningin dahil hindi naman iyo ng aking kwarto. Salamat sa ama. Nagising ka na Tanya. Paglapit ni Mama at humaplos ito sa aking ulo. Kamusta ang pakiramdam mo ate? Sa Tina nakatabi ni Mama. Nasaan ako? Takang tanong ko. Ate, andito ka sa ospital? Parang nag-aalangan na sambit ng aking kapatid. Huh? Napansin ko na lang ang IV dextrose sa kanang kamay ko. Naguguluhang napaangat ang aking ulo. Bigla akong napatitig sa mukha ni Mama at nagtataka sa sinabi ni Tina. Ilang sandali pa bago ko na-realize ang lahat. Huling naalala ko ay nagdilim ang aking paningin dahil sa sobrang stress at takot na aking nararamdaman at ang labis kong pag-iyak dahil sa pagkawala ng aking anak, si Trisha. Napabangon akong bigla at parang nawala lahat ng antok ko sa katawan nang maalala ang aking anak. Si Trisha! Mama, ang anak ko! Hysterical ko. Naramdaman ko na lang na naguunahan na naman sa pagpatak ang aking mga luha. Kumalma ka anak. Pagpapakalma ni Mama. No, aalis ako dito. Hahanapin kong anak ko, Mama. Sumisigaw na ani ko. Doc! Nurse! Narinig kong tawag ni Tina palabas ng aking room. Anak, huwag ka masyadong mai-stress. Payakap ni Mama sa akin na tinagot ang aking likuran. Mama, si Trisha. Baka umiiyak na si Trisha. Kawawa naman ang anak ko, Ma. Palahaw kong iyak. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang babaeng doktor. Mabilis itong nakalapit sa akin at walang salita na may itinurok sa akin swero. Ilang minuto lang ay nakaramdam ako ng pagkalma at nakaramdam ng pagbigat ng mga mata. At nandilim ang paningin, bagamat ay may mga naririnig na may hinang mga nagsasalita. Tinurukan ko po muna siya ng pampakalma nang sa ganoon ay hindi siya lalong ma-stress. Lalo na sa kalagayan niya ngayon. Masalan pa ang kanyang pagbubuntis. Pagbubuntis? Ito ang huling katagang narinig ko bago ako lamuni ng kadiliman. Papa? Mahina akong tawag na makita kong nakayukyuk sa gilid ng hospital bed si Papa. Napamulat ako dahil puting kisame muli ang aking namulatan at inaalala ang lahat. Napatingin ako sa wall clock ng kwartong ito. 8:00 na ng umaga. Nakita ko ang pagpupungas ng mga mata ni Papa. Anak, mabuti at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Napatayo si Papa at lumapit sa akin. Halata sa mukha ni Papa ang labis na pagod at puyat pero imbis na sagutin ang mga tanong nito ay iba ang lumabas sa aking bibig. Si Trisha pa. Muling sumakit ang aking lalamunan sa pagpipigil na huwag umatungal. Huminga ito ng malalim. Hinahanap na ang anak mo ngayon. Huwag ka na mag-alala. Hindi pa. Si Trisha, kahapon pa nawawala. Baka na paano na siya. Hindi ko na napigilan ang hindi pumiyok at muling lumandas ang masaganang luha. Shh! Kailangan mo magpalakas. Hinahanap na siya ng mga otoridad. Kaya kailangan mo huwag magkasakit. Umiling ako. Kasalanan ko to pa. Shh! Tahan na anak. Kumalma ka. Wala kang kasalanan. Walang may kasalanan sa mga nangyari. Ipanalangin na lang natin na makauwi ng ligtas sa Trisha, ang anak mo. Bawal kang ma-stress. Masuyong hinaplos-saplos nitong aking ulo na para bang pinapatahan ang batang paslit. Natahimik na lamang ako habang umiiyak. Tama si Papa. Kailangan kong magpalakas at tanging panalangin na lamang ang aming sandata para sa kaligtasan ng aking anak. Kung sino mang kumuha sa anak ko ay napakawala niyang puso. Wala ako naging kaaway sa kahit na sino kaya paano niya naatim na pati ang batang paslit na walang kamuwang-muwang ay kukunin? Si Dustin. Ano sasabihin ko kay Dustin sa kanyang pagbalik dito? Na naging pabayang ina ako? Baka abot langit ang magiging galit niya sa akin kung nagkataon. Alam ko kung gaano siya kasabik sa aming anak. Alam ko din kung gaano niya kamahal ang aming anak. Bigla kong naalala ang huli nilang pagkikita bago ito umalis. Halos maglupasay sa Trisha, wag lamang iwan ito ng kanyang daddy. Kaya nahirapan itong umalis.
Parang gustong sumabog ng aking dibdib dahil sa pangyayaring ito. Matapos kong tumahan sa pag-iyak ay tinulungan akong mahiga ni Papa. Ilan sa dali lang ay bumukas ang pinto at pumasok si Mama at Tina. May bitbit silang maraming pagkain at mga prutas. Sakto naman at gising ka na, Tanya. At nang makakain na kayo. Inayos ni Mama ang dalang pagkain sa maliit na lamesa at tinulungan ito ng aking kapatid. Sabayan mo na kasya noong bunso mo at ako na magpapakain kay Tanya. Lumapit si Mama na may hawak ng bowl ng may lamang porridge. Tahimik naman na umupo si Papa katabi si Tina. Narinig ko ang may hina nilang bulungan ngunit hindi ko maintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Susubuan kita na lumakas ka. Ang sabi ng doktor ay bawal kang mapuyat at magutom, lalo na ma-stress. Tahimik lamang ako na nagpa-unlock sa pagsubo sa akin ni Mama. Alam ko kahit kung minsan ay mabunganga si Mama, pero mabait at maasikaso ito sa tuwing kami ay magkakasakit. Kahit malalaki na kami ay para pa din kami mga bata kung alagaan ito. Kaya si Tricia ay spoiled sa kanyang lolo at lola.